praning na talaga mga kababayan itong mga adiktos benedictos kung ang pag-uusapan ay EDSA dahil pinagbawalan mga kababayan itong grupo ni Roque, mga vloggers at iba pang mga pro-Duterte na magtipon-tipon sa EDSA. Tinaboy po sila mga kababayan, chupe, doon kayo. Kaya doon na lang po sila sa footbridge mga kababayan, nagtipon-tipon. Dahil bawal daw sila sa EDSA Shrine Baka daw dumami. Yan siguro ang kanila ikinababahala mga kababayan. Kaya ang sabi ni Roque, huwag mag-alala dahil kung dumami na daw ang nagpupunta sa EDSA, ay hindi na sila mapipigilan pa. Panoorin po natin ha. Kama tayo po ngayon, ay narito lang sa tawag ba rito? Footbridge. Pinagbawal na tayo Pinagbabawal po doon. Diba? Ang kapal ng mukha nila mga kababayan. Akala sa kanila ang EDSA, yung mga nagbabawal. Para yan sa sambayan ng Pilipino Ang mga dilawan mga kababayan, sila Maria Ressa, free na free, gumamit dyan. Kahit pa nung panahon nito dating Pangulong Duterte, kahit sino. Ngayon mga kababayan, tinaboy sila Roque. Tayo, pag marami na po tayo, hindi po tayo po pwedeng pagbawalan. Dahil tayo ang may-ari ng mga kalye. Pag pro-Duterte, bago sa EDSA, lalong-lalo na ang EDSA. Hindi nila po pwedeng ipagkait ang EDSA sa atin. Grabe, dahil ang EDSA, dito po nangyari ang hagupit ng taong bayan. Kapag mag-rally-rally mga kababayan, pinipigilan itong mga adictos benedictos na ito. Ito ang pagsisikil talaga mga kababayan sa freedom of expression and freedom of speech. Laban sa mga mapang-api at mapaglabis na gobyerno. Katulad ngayon, sir. Katulad ngayon. Sa mga kaibigan, marami pa pong Biyernes na darating. Yes! Pero sana po, lumabas na kayo sa mga susunod na Biyernes. Dahil marami na po tayo mga kasamang ginukurbo. Anong oras? Anong oras? Gabi? Paano kung malayo, Roque? Wala kaming mamasahe. Ako po, ang aking pagkakakulong, panimula ng aking hugor. Pero gawin na po nila ang lahat ng gawin. Hindi po ako magpapatinat. Dahil ako po, nagpapasalamat na ako sa may kapal. Binigyan na po ako ng 58 taon ng ating Panginoon. Kung kinakailangan, ialay ko na ang buhay ngayon para sa ilang bayan. Gagawin ko po yan with absolutely no regrets. Oo nga mga kababayan, dahil kung hindi kayo magsasalita ngayon mga kababayan, too late na kayo. Diktador, another 20 years. Palagi na lang tayo nagsasabing, grabe naman ang travel. Always travel. Grabe naman yung kurakutan. Ganyan na lang. Hanggang dyan na lang tayo mga kababayan. Tapos darating ang panahon kung magrereklamo ka, ganyan ka. Nangyari na yan dati. Huwag niyong sabihin invento dahil nangyari na yan dati. Mga dugong bayani sa atin, ang kinakailangan lang po, magkaroon ng lakas ng loob para manindigan, tumayo muli sa EDSA at ibalik ang gobyerno sa kamay ng diktatura at sa kamay ng mamamayang Pilipino. Yes! Yes po! Ang problema ngayon kababayan fragmented pa kasi mga kababayan at unang-una maraming busy. Mga kaibigan Kabilang na tayo, marami sa ating gusto pumunta kung ano lang talaga malapit. Marami din yung malapit pero busy. Hindi po tayo pero sa isip natin mga kababayan, sawang-sawa na talaga tayo, di ba? Naiintindihan naman siguro ang ating pinagsasabi dahil wala rin kayo sa EDSA ngayon Gusto natin. Kaso lang, malayo. Wala tayong pamasahe. Tapos ngayong gabi lamang. Dahil ang EDSA po, kaya tayo ay darito. Hindi. Yan po ay kabahagi ng... Hindi lang naman EDSA pwedeng iambag natin mga kababayan. Kahit pa sa simple nating paraan mga kababayan, mangumbinsi tayo na etong mga kandidato ng administrasyon mga kababayan sa senador. Sabihan natin magkamag-anak, huwag niyong iboto yan dahil ang gusto niyan ay charter change, yung linya ng bagoong Pilipinas. At kapag manalo sila, magkaroon sila ng sapat ng bilang sa Senado, sigurado mga kababayan, mayroong charter change na mangyayari at hindi na bababa itong mga bangag dyan sa administrasyon ngayon. Buhay na kasaysayan ng Pilipinas.
Habang naroriyan ang memorya ng EDSA, hindi po mamamatay ang apoy, ang mitsa ng kagustuhan ng Pilipino na mabalik ang tunay na demokrasya at responsabling pamamahala sa Malacanang ng pasambayanan. Ngayon no, grabe yung ginawa nila sa KOJC sa Davao City. 2 po ang namatay sa heart attack dahil tinirgas. Sir, question. Tapos na pong experience sir sa loob. Kayo ba inaayos? Kamusta ang kanilang pagtrato sa inyo sir habang kayo ay na-contempt sa loob ng House of Representatives? Hindi po ako po pwedeng maging maligaya dahil nawalay po ako sa piling ng misis ko. Birthday! Birthday po ng kanyang misis, mga kababayan, ha? Pero ngayon po, bago pumunta rito, nakapagdiwang din po kami ng simpleng pagdiriwang at alam naman niya po na sa mulat mula, bata pa po kami. Pareho naman kabahagi na ng aming buhay ang pagsakripisyo at paninilbihan para sa ilang bayan. Walang konsiderasyon sila, no? Birthday ng asawa ni Roque. Hindi naman contempt yung ginawa ni Roque, na honest mistake nga. Akala niya, mayroon siyang hearing sa ibang korte. Akala niya sabi ng mga tingaling. Wala pong kinalaman sa mga isyong binabato kay Roque, mga kababayan. Huwag po kayong maniwala na ako'y naputip dahil ako'y nagsinungaling. Uulitin ko po. 34 years of practice. Wala pong alam hukumang na nagpakulong dahil hindi naka-attend sa isang hearing. Ngayon lang. Nakikita niyo po ang hearing na yan. Ako po ang linilitis. Hindi po yan para bumuo ng batas. Ang tinatanong nila ngayon, meron ba akong unexplained bill? Bakit? Yan ba ang in aid of legislation nila laban sa Pogo? Wala silang mahanap, mga kababayan Ang tanging tanong, may kinalaman ba ako sa Pogo? Ang sagot, wala. Bagamat pilit nila akong dinadawit sa Pogo dahil ang sinasabi nila, si Presidente Duterte daw ang dahilan, kaya umusbong. Sino ba ang may picture doon sa mga Pogo, na mga boss ng Pogo, di ba? Sina PBBM at si Lisa Araneta. Ang Pogo. At siya ang responsable sa Pogo. Kita natin kung sino ang hari at reyna ng Pogo sangayon. Sino? Bakit ako tinuturo? Di ba may picture sila, mga kababayan, si PBBM at si Lisa kasama yung mga head ng Pogo? Hindi Cheesy naman ba ako masyado? nakipagpati-pati sa mga Pogo. Hindi Party, naman ako party. ang humingi ng pera sa mga Pogo. Hindi naman ako ang nakinabang sa mga Pogo. Mga Marcos, ang nakinabang! Ang ginawa ko lang po, O sinabi na ni Ale. maghain ng mga pleadings sa isang ordinaryong kaso ng ejectment. Yan ba ho ang tao na nakinabang Abogado ito, sa Pogo? Kaya nga po, ang sasabihin ko, hindi ko po gustong bastusin ang Kongreso. Dahil ang Kongreso, dapat yan po ay... Pero ang mga congressman, gusto naming bastusin, isa-isa sa kanila. Lalo-lalo na yung mga makakapal ang mukha doon. Na ang sabi nga ni Lorraine Badoy, sabi daw ni Katibinag, marami daw polvoronic, mga kababayan, Bulwarte na congressman. at bulwagan ng representante ng taong bayan. Pero ang katunayan po, hindi na po sila nagiging tapat sa kanilang responsibilidad dahil pati po sa pagbubuo ng batas. Wala po tayong maaasahang batas na mabubuo sa kanilang pag-iimbestiga di umano ng EJK at ng Pogo dahil ang kanilang pakay sirain ang Duterte at lahat na lang kanilang mga aliado, lalong-lalo na ang dating tagapagsalita ni Presidente Duterte. Tapos wala silang pake sa mga mga kababayan, totoong problema ng bayan. Nilulubog pa tayo sa utang, nilulubog tayo sa kumunoy. Ang inaatupag itong pag-iimbento ng kaso sa mga Duterte at dito kay Roque. Tama nga yan, sir. Anong batas? Political prosecution. Sa ngayon, sa tinatakbo ng investigasyon, Persecution. ako ang iniimbestigahan at hindi po nagkakaroon ng investigasyon para sa isang batas. Tapos gumagamit pa ng mga mga kababayan ng mga bilanggo, reclusion perpetua na ang mga hatol. Ano ang hindi ko itong ginawa yun? Hindi ba yan, sir, ang Kangaroo Court? Hindi ko pong makulong kesa Kangaroo tawurin ko Court. ang mga pinikas kong mga salita na pawang katotohanan lamang. Hindi ba, sir, ang Kangaroo Court? Kaya nga po, mensahe ko. Tsakadal ang sabing Kangaroo Court, hindi binansin ni Roque. Huwag mo namang ipahamak si Roque, babalik pa yan doon sa sa Congress.
Baka gamitin na naman yung bala na sinabi ni Rocky Kangaroo Court. Gurgurin nyo talaga ako dahil hindi po ako titigil na sumigaw na walang karapatan ang mga wala sa tamang pag-iisip na mamuno sa Republika ng Pilipinas. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.